Hello guys! Welcome to my channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video natin. So, ngayon, ang gagawin lang kasi natin guys, no, yung update lang natin dito sa ating wizard. Kasi baka mag-change class din tayo sa Grow Lancer pag na-reach na natin yung level 500. Ngayon, tayo ay, ito, yung wizard natin, top 1 sa server namin. Okay? Pero, hindi naman ibig sabihin malakas tayo. Medyo lang naman, pero hindi ganun kalakas, no? Ngayon, itong wizard natin, kung mapapansin nyo, naunahan natin yung si Queen, no? Anyway, siya yung kasama natin dati, kagil natin yan, at mabait na tao yan, no? So, ito naman, kung mapapansin nyo, sa ranking namin sa BP, pang top 8 tayo. Pero, sa leveling, pang top 17 tayo. Kung mapapansin nyo, ibig sabihin nun, yung ating character ay mas malakas ang battle points compared doon sa iba. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun guys na mas malakas tayo sa kanila. It's just so happen na yung character natin ay mas mataas yung battle points. Somehow, siguro, mas malakas tayo ng konti, pero minsan depende rin sa character yan. Or yun sa class na tinatawag. Kasi ayaw kong kalaban yung DL, ay yung BK at saka yung Grow Lancer. Ngayon, ito, tingnan nyo ha. Siya ay level 504. Tayo ay level 499. Pero mas mataas ang battle points natin sa kanya. Tapos yung isa naman na kasama natin, si Hikate, no? Medyo hindi ko siya nakakausap eh. Parang ano siya moody. Minsan mabait, minsan hindi. Wag mo lang daw gagalawin yung buffer niya at talagang ipipk kanya. Mas mataas tayo sa kanya sa battle points. Kakauna lang natin sa kanya, mas malakas siya sa atin before. Ngayon, hindi ko lang alam kung mas malakas na tayo sa kanya. Hindi pa natin nasusubukan sa PvP. Siya ay summoner. Ngayon, itong character natin, ipapakita natin kung bakit ay mas malakas yung or mas mataas yung battle points natin compared doon sa ibang mga high level. No? So, ito, makikita nyo dito, level 504 na si Hikate. Naka T12 na rin yung set niya, maganda na rin yung set niya guys. Tapos yung wing niya na rin, ganun, maganda rin yung wing niya. Yung wing ko kasi hindi ko kasi mapagyabang dahil nga para siyang 2.6 na wing, no? Although siya ay third wing, pero hindi siya ganun kaganda yung option niya at saka yung base stats niya. Kapalitan din natin yan. Ngayon, ito na ang secret niyan kung bakit mas mataas yung battle points natin compare sa iba. Dahil dito sa ating class talent, kung mapapansin nyo sa master talent natin, hindi ganun kataas. Medyo lang naman, 24, medyo mataas na yan, pero mas mataas yung iba. Okay? Pero dito, kasi pinataas natin tong Pyroblast natin, kasi ginagamit natin ito sa pa-level up. Kung mapapansin nyo sa background natin, siya ay gumagamit lang ng Aqua Beam at saka yung Pyroblast. Tapos pinataas natin yung int natin. Yun lang guys, no? Huwag kayo masyadong parang mix yung gagawin nyo dito dahil nga mas maganda na mas mataas yung level ng isa yung option tulad nito, yung option ng Pyroblast, para mas magagamit nyo siya sa PvP at mas malakas yung character nyo. Tapos ito, pinatasan natin to skill talent naman. Okay? Pyroblast pa rin kasi ni level 50 natin siya. At yung isa naman level 1, yung meteorite natin kasi hindi pa natin siya magagamit. Pero i-level up natin siya para pag mag-available na yung meteorite natin, pwede na natin siyang gamitin. Tapos mataas na rin yung level. Okay, doon lang kayo mag-focus. Pwede nyo rin magayahin yung ating master talent and skill talents. Pwede rin naman hindi. Pero pwede naman kayo magkaroon ng basis dito. Okay, parang reference lang. Ito naman, yung set natin kasi, basta para sa akin lang guys, no. Sa set ng wizard, mag-focus lang kayo sa sa reduct at saka sa DSR. Yun lang, huwag na kayo mag-focus sa iba. Kung meron kayo mabili na gamit na may reflect or HP, pwede nyo bilhin, no? Pero huwag kayo masyado mag-focus dyan. Basta reduct at saka DSR lang. Yun lang ang gamitin yung set. Tingnan nyo yung wing natin, hindi ganun kaganda, diba? Pero okay na, ignore damage, maganda na rin yan. Feeling ko pag tayo ay nag-level 500, masuot natin yung armor natin, naka T12 na tayo, sure yan, mas mauna pa natin yung iba. Kasi, pinataas natin yung iba nating mga skills. Okay? Tapos, ito, malapit na tong yung necklace natin, makuha yung level, ay attack, plus level 20 ata yan, or 10. Kukunin natin yan guys, kasi magandang option yan para sa atin, lalo pagka high level ka na. Pero huwag kayo masyadong mag-focus dyan dahil nga
masyadong mahal yan. Kapag nakuha ko ng attack level, hindi na ako masyadong nagpo-focus at saka excellent damage. Kung ano lang yung malot ko, tapos may murang item, binibili ko siya. Tapos sa Fluorite, kung ano lang yung mga available, nakakraft nyo pagka kayo ay nagsasalvage ng mga red item, yun lang yung ano nyo, yun lang yung gamitin nyo. More on ice ako dito guys. Tapos meron tayong dinagdag dito yung mga nakukuha natin, mga craft lang yan na, mga crafted na materials, yung ating fire at saka yung wind. Pero papalitan natin yan later on. Pero ngayon kasi hindi ko pa siya nakikitang importante para sa character natin. Kasi medyo mahal kapag ka nag pure ice ka. Pwede mo naman gamitin yung fire, pwede mo rin naman gamitin yung wind, di ba? So, ito na guys, yung magandang parte ng ating character kung bakit mataas tayo. Ngayon, dahil hindi tayo nagpo-focus dito sa mga item, masyado, sakto lang. Tapos dito sa ating puputok, may fireworks guys, no? May background fireworks tayo kung naririnig nyo sa video. Hindi ko na siya ikakat para dire-diretso. Yung atin kasi ay nag-focus tayo dito sa Agi fruits natin. Ang mahal niyan guys, almost 200 pesos or 200 MUC na gagastos natin daily para dito sa ating character. Pero kasi, ang kinagandahan kasi nun, yung 200 na MUC, nafa-farm naman natin kasi siya. So, unti lang yung nagagastos natin. Kapag nagpa-farm tayo dahil hindi natin kailangan ng item masyado, dahil meron ka ng set, yung DSR tsaka redact lang, hindi mo na kailangan mag-build ng sobrang full option dahil makakasabay ka naman eh. Dito, ang nagpalakas sa akin talaga, itong Agi fruits. Okay? Biruin mo ilang levels dapat ang advance ko dyan, no? Kung sakali yung 111 na Agi fruits. Kang pangit lang kasi sa Agi fruit or sa fruits kasi sa Jewel of Creation, hindi lahat kasi siya pumapasok. Yung usual na 8 na available na nabibili dito sa ating trade, ang ano ko lang sa kanya pumapasok minsan ay 4 or 6. Maganda na yung 6, minsan tunga lang eh. Meron times na isa or walang pumasok doon sa 8 na ginawa natin na Agi fruits. Diba? So, yun lang guys. Hindi ibig sabihin nun na yung character natin sobrang lakas or mas malakas compare dun sa iba. Sinasabi ko lang na itong build natin ay nagpataas ng battle points natin. Somehow, hindi kasi tayo nagpi-PVP, no? Ginagawa lang natin pa-level, tapos farming. Kasi more on farming ako dito sa Wizard ngayon, tsaka pa-level. Kasi bala ko nga mag-change ng class dito sa ating Grow Lancer. So, hinahabol natin, at least siguro pagka 530 or 520 or pag na-reach natin yung 500, basta makaipon tayo ng item natin sa Grow Lancer, mag-change na tayo ng Grow Lancer guys. Ginagawa lang natin itong video na ito para may reference kung sakali mag-Grow Lancer na ako, baka hindi ko na mabalikan ng Wizard. Kung sakali man na yung mga manonood ng mga bagong players na gusto mag-Wizard, pwede nyo itong gawin or maging reference nyo sa character nyo. Okay, so yun lang naman ang ating purpose kung bakit tayo nag-upload ng ganito. Marami na tayong na-upload na video guys. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, kindly like, subscribe, and also pakishare na rin para sa mga bagong players na makakapanood nito. So thank you guys, and shoutout nga pala doon sa ating kasama sa cross server, si Sinyo, nagpapa-shoutout siya. Boss, maraming salamat sa panonood at pag-subscribe sa ating channel. And yun lang siguro. Yun pala, dun sa ating character, dun sa ating next na upload na video, susubukan natin yung yung mga ibang class na may pag PvP dahil nga gusto natin masubukan yung Grow Lancer kung gaano sila kalakas. Okay, bago tayo magpalit. Okay, dahil alam ko OP ang Grow Lancer talaga guys. So yun lang, maraming salamat and have a good day. Bye bye.